Dear Dr. Love, ako po si Anika, 31 years old. Currently, 3 taon ang my boyfriend. Pero sa totoo lang po, gusto ko na kasi talagang hiwalayan ng boyfriend kong si Julius. Wala naman pong problema sa amin ang kasintahan ko. Pero hindi ko na kasi talaga kayang matagalan ang pakikisama ko sa kanyang pamilya. Paano ba naman? Sa kanya pa rin kasi inaasa ng kanyang pamilya ang kanilang pangailangan. Noong unang mga buwan namin ay alam ko na ang setup niya. Tanggap ko yun dahil akala ko wala lang opportunities na dumatating sa kanyang mga kapatid, kaya wala pa rin silang mga trabaho. Kaya ang ending, si Julius lang ang mag-isang sumasalo sa lahat ng gastusin sa kanilang bahay. Makalipas ang 1 taon naming relasyon, ay nagdesisyon na rin kami na sa kanila na rin kami tumira. Sa stay ko sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan, ay doon ko nakita kung paano gumalaw ang kanyang pamilya. Ang problema ko, Dr. Love, sa kanila ay hindi man lamang marunong makiramdam ang kanyang pamilya dahil sa nahihirapan at kailangan na rin ng tulong ni Julius. Matatanda na ang mga kapatid ni Julius pero ang 3 kapatid niya na yun ay still nakaasa pa rin sa kanya habang ang kanilang bunsong kapatid ay nagagawa ng tumayo on his own. Hindi okay para sa akin yun, Dr. Love, maliban na lamang sa kanyang magulang dahil alam ko namang matanda na rin po sila. May magandang trabaho naman ang boyfriend ko pero sa kabila niyan ay wala pa rin siyang naiipon dahil siya nga ang sumasalo sa lahat ng pangailangan at gastusin sa kanyang pamilya. Sobrang naawa ako sa kanya dahil nagagawa niyang saluhin ito given na halos magta-37 years old na rin siya ngayong taon. Maski sa paglilinis ng kanilang bahay at pagtitipid ng kuryente, ay hindi na rin maaasahan ng mga kapatid ni Julius. At kailangan pang pagsabihan kaya ang ending, mas lalo lang din ako na-stress na malala ng malala. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko makakayanan na pakisamahan ang kanyang pamilya sa iisang bubong ng bahay. Basta ang gusto ko na lang, humiwalay na sa boyfriend ko. Sobrang stress at pagod pa rin ako, lalo na sa paglilinis at pag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Nung minsan ay nagawa ko ring kausapin si Julius kasi ang pakiramdam ko, Dr. Love, kinukonsinti ng kanyang nanay ang kilos ng kanyang mga kapatid. Pero ayon sa kanya, hindi raw yun magandang pag-usapan. Sa tuwing ino-open ko ang diskusyon tungkol dito sa bagay na ito, ay wala ako nakukuhang matinong sagot mula sa kanya. Hindi ba niya naiisip yun? Kaya niyan na nahihirapan din ako at hindi rin malayong maapektuhan ang pamilyang bubuin namin. Sinabihan niya rin ako na gusto niya na ring magpakasal pero maski ako ay hindi rin sigurado at decided lalo't sa kasalukuyang setup namin ngayon. Takot lang din kasi ako na baka magkaroon na kami ng pamilya at dumating sa punto na baka mag-suffer din ng aming mga anak dahil magiging kahati rin namin sa kita ang kanyang pamilya. Pagod na akong maghintay dahil matanda na rin ako. Gusto ko nang kumawala sa kanya at sa sitwasyon na maaaring maranasan ko at sa magiging anak namin. Alam ni Julius kung gaano ko siya kamahal, pero sana naman bigyan niya rin ng importansya ang aming relasyon
At hindi ko alam kung tama ba ang desisyon na gagawin kong makipaghiwalay sa kanya. Umaasa ako na mabigyan ninyo ng kaliwanagan ang aking naguguluhang isipan. Lubos na gumagalang, Anika ng Bulacan. Alright, balikan natin ang kasaysayan ni Anika ng Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Anika. Si Anika po ay 31 anyos na at 3 taon na siyang may boyfriend. Ay sa ngayon, siya po ay nakikipag-live-in sa kanyang boyfriend sa bahay ng mga magulang ng boyfriend niya. Yan. Kung 31 years old na si Anika, gusto kong paniwalaan na ang kanyang boyfriend ay mas may edad sa kanya ng konti. Konti lang siguro. Patak natin 35. Pero, ang problema ay ito. Walang problema sa kanyang boyfriend si Julius. Ang problema ay yung mga kamag-anak ng boyfriend ni Anika. Yung mga kapatid na matanda na hanggang sa ngayon ay umaasa pa kay Julius. Ni hindi man lang nakakatuwang sa paglilinis ng bahay. Diba? Wala, talagang totally tumanda na sila nang umaasa na lamang kay Julius. Si Julius naman ay mabait dahil sinusuportahan ng kanyang mga kapatid, pati ang kanyang mga magulang. Now, 3 years na sila. My question is this. Well, ito siguro magandang epekto ng pag-live-in niya, pakikipag-live-in niya kay Julius dun sa bahay ng mga magulang ni Julius. Ano ang epekto? Well, ang magandang epekto, nakita niya ang klase ng pamumuhay ng pamilya ni Julius. Now, ang nakatatakot dito, Anika, kung ano ang puno, yun ang bunga. Okay? Kung ano ang puno, yun ang bunga. Kung ano ang nakita mong kinalakihan ni Julius dyan sa bahay na yan, posible na yan din ang paraan ng paglaki ng iyong mga anak dahil yan ang makikita nila sa bahay. Na lumalaki ang mga magkakapatid na walang responsibilidad. Ibig sabihin, irresponsable, walang kusa. Walang kusang maglinis ng bahay at iaasa sa ibang tao. Walang kusa na maghanap buhay kahit matanda na para meron silang panggastos sa kanilang sarili. Hindi mo nabanggit kung may asawa na yung mga kapatid niya. Gusto ko lang isipin na wala pang asawa. Pero kung may asawa na yung mga kapatid niya, the more sakit ng ulo ito. Kung ganyan ang kalalakhan ng mga anak mo na uri ng pamumuhay, hindi ako magtataka. Ganyan din ang magiging uri ng pamumuhay at pananaw ng iyong mga anak. Mabuti, hindi ka pa nagbubuntis. Mahinang klase si Julius. Kung matagal-tagal ka nang nakatira dyan sa bahay na yan at hindi ka pa nagbubuntis, mahinang klase si Julius. Kung ako ang naging boyfriend mo at nakatira ka sa bahay namin, sa 1 linggo pa lang pagsasama natin, nagdadalang tao ka na. At malas mo kung ganito ang pamilyang kakalakhan ng iyong mga anak. Ang sabi mo, walang problema kay Julius. May problema kay Julius kasi nasanay si Julius sa ganyang setup. At hindi magandang setup ng pamilya, parang mga parasites. Yang tinirhan mong bahay na yan. Hindi magandang setup ng isang tao, yung tumanda ka na nang wala ka pang hanap buhay,
Dahil hindi ka naman mayaman, hindi balik kung ang apelido mo Sobel de Ayala o kaya Rojas. 'Di ba? Kung taga Quezon City ka. Hindi balik kung apelido mo mga lahing mayaman. Kung sangkahig santuka ka rin katulad ni June Banaag, kinakailangan nating maghanap buhay at magbanat ng buto para maabot natin ang mga pangarap natin. Ano ang mga pangarap natin? Pangarap natin magkaroon ng kotse, magkaroon ng motorsiklo, pangarap natin magkaroon ng bahay na may pintura, pangarap natin na pag tumanda tayo, kukuya-kuya-kuy na lamang tayo dahil nakapaghulog tayo sa social security system at meron tayong pensyon. Ano ang pensyon na aasahan mo kung ever hindi ka nakapagtrabaho at umasa ka na lamang sa kapatid mo na bunso na nagtatrabaho? Anong klaseng pamumuhay meron yan? And if this is the kind of family I will live in, wow, kailangan mo rito mahabang pasensya. Hindi ko rin alam kung itong boyfriend mong si Julius ay mayroong backbone na iwanan ng kanyang mga magulang at bumukod. Pero para mayroong kayong sariling kaharian nyo, I doubt it. Sa itsura ng pamilya, very tightly knit ang family na kahit matatanda na, hindi pa umaalis dun sa bahay ng magulang. Kasi tightly knit sila, tightly knitted family na hindi na nagtatrabaho, umaasa na lang dun sa kasama sa pamilya. Parasite nga. Kung ang iniisip mo, Anika, ay ang future mo, tandaan mo, kapag ikaw ay napakasal, kasamang pinakakasalan ang mga magulang, ang pamilya at mga kapatid. Hindi mo maitatapon yan. Kasama na yan sa buhay mo. Kung kaya mo yan, wala na akong sinabi. Pero kung ang pangarap mo ay mabuhay ka ng mapayapa, at kayo lang ng asawa mo at ng mga anak mo, mukhang nagdududa akong mangyari yan. Sa klase ng pagpapalaki sa boyfriend mo, mukhang hindi lalayo sa magulang niya yan. So magkakaroon ka ng problema. Sa mga magulang, kaya mong palampasin, di ba? Kaya mong palampasin yung mga magulang niya. Paano yung mga kapatid na mga parasites na umaasa sa kanya na matatanda na ayaw pang maghanap buhay? Pag-aawayan niyo yan. At mukhang ang boyfriend mo ay walang plano na putulin ang sustento sa kanyang mga kapatid na umaasa sa kanya. Kaya nga, sa edad niyang ito, wala pa rin siyang naiipon at hindi pa rin niya maabot ang kanyang mga pangarap. And mukhang hindi magandang karakter ng isang mapapangasawa ang boyfriend mo. Well, mabuti na lamang sa isang banda ay wala pa kayong commitment, wala kayong kasal, hindi kayo nagpakasal pa at nakita mo na ang klase ng pamilyang pakikisamahan mo. Kung may pangarap ang boyfriend mo at kaya niya na bumukod, sana nakita mo na yan nung araw pa. Sana nakita na ng boyfriend mo na yung kanyang mga kapatid ay mga parasites at umaasa lang sa kanya. Kaya hanggang ngayon, matanda na siya, wala pa siyang naiipon. Paano kung mapangasawa mong boyfriend mo at sa'yo naman umasa ang kanyang mga kapatid? May maiipon pa ba kayo? Katulad ng sinabi ko, ang pagpapakasal ay pagpapakasal hindi lamang sa iyong boyfriend, kundi pagpapakasal sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid, lalo na sa kanyang pamilya.
Kung mabigat para sa iyo na tanggapin ang ganitong uri ng pamilya na sa tingin mo'y hindi magbabago at magiging pasangkrus lamang para sa iyo, pwede ka pang magdesisyon. After all, buhay mo yan. Kung kaya mong tiisin, nasa sayo ang desisyon para tiisin. Pero bakit kailangan kang magtiis kung pwede namang maging maligaya ka? Huwag kang matakot kasi marami pang lalaki sa mundo ang hindi pa nakapag-aasawa. Huwag mong i-focus ang buhay mo sa isang lalaking naging boyfriend mo pero wala namang backbone para tumayo at manindigan para sa kanyang magiging pamilya at sa kanyang kinabukasan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.